maiipit mukhang maiipit ang dalawang kongresista dito sa kanilang pinasabog tungkol sa COMELEC. Mukhang mukhang hindi aatrasan to ni COMELEC COMELEC chairman na George Garcia. Oo. Kasi mga kotsero, balikan natin yung kwento. Nung nakaraan kasi, ang unang nag-expose si Congressman Marcoleta. Oo. Na si COMELEC Commissioner George Garcia ay tumanggap ng bribe money galing sa Miru Systems ng South Korea para sila daw yung kunin na automated election system provider. Tapos mga kotsero, edi pinasabog ni Kong Marcoleta. Nagkagulo yung mga tao. Kasi mag-e-election next year Mag-e-election Tapos ang gusto ni Kong Marcoleta, ipatigil yung rollout ng yung implementation ng Miru. Oo. Ngayon mga kotsero, kanina may nagpasabog uli na isa pa. Oo. So dalawang kongresista na to. Si former congressman naman to si Erice. Former congressman. Kalookan yata tama ba? Kalookan yata to Sabi, Erice hits COMELEC anew over deal with Miru. Oo. Ay, ito pala yung May. So, ito naman si Erice, medyo matagal na niyang binibira ang COMELEC. Ayan, May 30. Yan. Pero kanina yung pinakamalala. Oo. Kasi si Erice, naglabas ng mga bank statements. Mga dokumento, guys. Oo. Ipinadala daw sa kanya galing Bahamas. Oo, alam niyo naman sa Bahamas, tax haven yan Oo, kung gusto mo magtago ng kayamanan na tax-free, dun punta kang Bayabas. Punta kang Bahamas. Bayabas? Ano pupunta mo sa Bayabas? Hindi. Yung punta ka ng Bahamas. Oo, isa sa mga tax haven yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Kanina, nagpalabas naman ng dokumento itong si Erice. At pinadala niya yung mga dokumentong nakuha niya kay George Garcia. Ito yung balita na lumabas tungkol dyan. Umanong halos 1 bilyong pisong inilipat sa bank accounts ng isang opisyal ng COMELEC. Ipinakita naman ng isang dating mambabatas ang isang package. Laman umano nito ang bank records at listahan ng ari-arian abroad ng isang COMELEC official. Nakatutok si Mark Salazar. From FedEx. Ipinakita ni dating Caloocan Congressman Edgar Erice sa media ang natanggap niya umanong package mula sa Bahamas. Mga bank records daw ito at listahan ng ari-arian abroad ng isang COMELEC official. So nung binuksan ko, may 14 accounts. Yung isang COMELEC official. 14 accounts sa Seychelles, sa Bahamas, Singapore, Hong Kong. Ito rin yung pasabog ni Kong Marcoleta last week, di ba? Parang ganyan din yun Mga bank accounts din. Sabi, ito. Sa kanya naman 49. Kaya kay Marcoleta 49 naman na bank account sa kanya. Okay. Tapos sabi, naghamon pa si Kong Marcoleta, sabi, are the COMELEC officials willing to issue a waiver so that this representation and my team can verify this faster? Bine-verify pa raw nila yung 49 accounts. Yun. Kay Erice naman, 14. 1-4. Ang dami naman. Tuloy natin.
Tuloy natin. Game. I think China. Ngayon, itong 14 accounts nito, yung iba kasama niya co-depositor niya, yung kanyang asawa. Ayaw ipasilip ni Erice sa media ang sinasabi niyang bank records na magpapatunay umano ng bribery. Merong mga Miro officials from Korea naghulog ng pera. Wow. Nandito, pati mga pangalan. Tapos pinadala doon sa mga bangko. Natanggap. Ito detailed, hindi ko lang papakita yung pangalan, pero ganyan kakapal yan. Detailed yan, no? Pati yung date, time, andyan, kung paano na receive. Pati yung kanyang mga properties abroad. Tinanong si Erice May kung properties sinong opisyal ng COMELEC ang nasa bank record. I will not name it because it's still not verified. Hindi naman to verified pa eh. Para maimbestigahan ng COMELEC, pinareceive ni Erice kanina sa opisina ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga dokumentong tinatawag niyang The Bahamas Files. Ipinasilip ni Chairman Garcia sa may title agad sila eh, no? Bahamas Files. GMA Integrated News ang mga dokumento. Yung mga pinadala sa akin, yung pinareceive kaninang umaga, pare-parehas po yung font. Para mag-iisang tao lang ang gumawa ng lahat, may mga bago lang na account number. So yung account numbers lang ang pinagbago-bago, pero pare-parehas po yung font. Hindi nga wala nga logo ng bangko, ni wala nga pirma ng kung sino man na nag-issue. Parang lumalabas 14. Yun ay 14 doon sa 49. Pero this time nagsama ng 6 na local accounts. Doon sa una kasing may kopya ko na meron ako, at the same time doon sa binabasa sa presscon, wala kasing local accounts. Sinubukan daw i-verify ni Garcia ang isang account sa listahan ni Erice. Land Bank. Sinubukan muna natin ang isa, Land Bank of the Philippines. Pinakamadali eh. At dito sa Land Bank of the Pinakamadali yung Land Bank eh kasi may mga account na talaga sila doon. Gobyerno sila eh. Doon bumababa ang sweldo ng mga ng gobyerno eh. So pinakamadali yung Land Bank. Philippines, napakaliwanag. Sinabi ng Land Bank hindi nag-i-exist ang account na yan. Ayun! Walang ganyang klaseng account. So, Patay! Ibig sabihin, spurious ang account. Iisa-isahin daw ni Chairman Garcia ang mga bank account para makuhanan lahat ng bank certificate para pabulaanan ng mga bintang. Nakakalungkot. Sobra ako nalulungkot sapagkat ako inaakusahan, ako ang naghahanap ng ebidensya. Ako inaakusahan. Ang hirap nga naman. No? Ikaw na inakusahan, ikaw pa yung maghahanap ng ebidensya. Diyos ko. Natawa naman ako doon sa sinabi ni Commissioner George. Ako na nga inakusahan nyo. Ako pa magpo-provide ng ebidensya para sa inyo. Di ba kasi mga kochero? Kung sino kasi sa sa prinsipyo at least sa court. Whoever kung sino yung nag-allege ng crime, siya yung magpo-provide ng ebidensya ng krimen. Ganun lang naman kasimple. Kaya sabi niya, napakahirap. Kaya sabi ni Commissioner George, napakahirap naman itong posisyon ko. Ako na nga inakusahan, ako pang po-provide na ebidensya. Ganyan mga DDS guys eh. Ganyan yung mga DDS, sali yung mga chismoso ng DDS. Yung mga DDS vlogger sa sobrang chismoso. Ganyan sila mga kochero. Sila yung mag-a-allege, sila yung magsasabi na, bayaran, adik, bla 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 bla. Sila yung magsasabi ng gano'n. Pero kailangan, ikaw yung mag-provide ng ebidensya na totoo yung sinasabi nila. Mga hayop. Ganyan mga DDS, guys. Pero si Erice, hindi naman yung DDS. Alam ko, liberal yan si Erice. Sa na siya ngayon Action Democratico. Isang yun isang bituka yung mga Tingnan nyo, lumipat si Trillanes doon. Anyway, tuloy natin. Saan ako nagpapatunay na mali? Hindi ba dapat yung nag-aakusa sila ang nagpo-prove? Correct. Doon ako nalungkot. Hindi pa pala verified. Hindi pa pala nakikita, nalalaman o nagtatanong man lang sa mga bangko o nag-i-inquire. Hindi verified. Nilabas sa publiko. Mm-hmm. So, ano ibig sabihin? Anong purpose?
Para naman daw sa mga bank account sa ibang bansa, nakipag-ugnayan na raw siya sa Anti-Money Laundering Council. Sa oras na mapatunayan daw ni Chairman Garcia na pineke ang mga bank records para siraan siya, pwede siyang magkaso ng falsification of records laban sa mga naglabas nito. Tatandaan natin, kahit ang isang hayop, pagka nasusulong, dalawa lang ang pinag-iisipan niya, tumakbo o lumaban. Kung ako hayop, pinili kong lumaban, hindi ko piniling tumakbo. Para sa GMA Integrated News. Ayun na nga ang nangyari. Ayun na nga nangyari, mga kotsero. Ba't ang haba nito? Ano pang... Andit, ala na pala. Ayun na nga nangyari. So, mga kotsero, ang ending, etong si Commissioner Garcia, maghahabla. At ang ihahabla niya, yung naglabas. Si Congressman Erice. For now, ha? Hindi natin alam kung isasama niya si Congressman Marcoleta. Pero for now, si former Congressman Erice, yung kanyang ihahabla. Yun, kasi siya naglabas ng Bahamas Files, which supposedly contain the list of 14 bank accounts amounting to $15 million or some 877 million pesos belonging to a COMELEC official and his wife. Hindi kaya hindi kaya namimiss lang nila. Namimiss or baka may gumamit na mga papeles dati ni Andy Bautista. Kasi if I'm not mistaken, yung kay Andy Bautista, parang ganito rin eh. Pero yung sa kanya mas elaborate kasi ang ginawa ni Andy Bautista, nagtayo muna siya ng mga fake na kumpanya. Oo, nagtayo siya ng mga fake na kumpanya, tapos si Smartmatic allegedly naging supplier ng Smartmatic, yung mga fake companies na ginawa ni Andy Bautista. Meron pa ngang point na yung isang kumpanya na itinayo na pekeng kumpanya na itinayo ni Andy Bautista nagpautang sa kanyang kapatid. Oo, pero that's money laundering. Money laundering yun. Pinadaan lang yun doon sa fake na kumpanya, tapos kunyari ipapaloan sa kapatid yung pera. Pero totoo nun, yun yung nakaw. Yun yung bribe money galing kay Smartmatic. Pinadaan lang sa peking kumpanya, pinadaan sa kapatid, pero ang ending talaga nun kay Andy Bautista. Pinambili niya ng property sa Amerika. Yung pera na yun. So, ito namang kay Erice tsaka kay Kong Marcoleta, parang iisa lang ng kwento eh. Parang iisa lang ng kwento na merong dito naman offshore bank accounts, walang private companies. Offshore bank accounts lang, dineposit doon, tapos si Miro nagdeposit doon sa mga offshore bank accounts, tapos ito ibinabalik sa Pilipinas through, di ko natin alam kung paano binabalik sa Pilipinas. Pero yun yung allegation. Yung allegation. Kaso may problema sila kay Commissioner eh. Si Commissioner, ang problema nila, mga kotsero, open siya. Transparent siya. Sabi nga niya, NBI pa raw mag-iimbestige. Nagpunta na siya ng NBI. Inunahan niya si Kong Marcoleta. Kaya siguro hindi na sinundan to ni Kong Marcoleta eh. Parang, okay, wala na. Tapos na. Kasi, napunta na kay NBI. Oh. So, parang ewan ko lang kung itutuloy pa to ni Kong Marcoleta. Pero itong pangalawa, feeling ko, dahil dito sa gagawin ni COMELEC kay former Congressman Erice, baka magdalawang isip si Kong Marcoleta. Oo. Kasi, maghahabla siya. Yun ang sinabi niya dito sa isang interview naman. O yan, pinakita pa niya yung land bank. O yan, land bank, bank certificate to. Ayan, bank certificate ng land bank, ayun yung number. Uy, kita yung number, alam niyo na. 71400. Pinasa. eh. 'Yan, panoorin natin 'to isang balita. Allegedly opened on March 22, 2022 by Mr. Erice, a former Congressman, and his wife. They were able to obtain the list of 14 bank accounts amounting to $15 million or some 877 million pesos belonging to a COMELEC official and his wife.
March 2022 under the name George M. Garcia is non-existent with Land Bank of the Philippines. Non-existent. Intramuros Branch. Patay. Kinumpirma ng Land Bank of the Philippines na peke o hindi umiiral ang isang local bank account na pinadalhan umano ng pera mula sa South Korea na sinasabing para kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Kasama ang sinasabing account sa dokumentong natanggap umano ni dating Caloocan City Congressman Edgar Erice galing sa bansang Bahamas. Ito umano ay ipinadala lang sa kanya at binigyan niya ng kopya si Garcia kaninang umaga nang magpunta siya sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. Nasa $15 million ang kabuuang deposito sa $15 million? 14 na magkahalong offshore at local bank accounts. Ito po yung natanggap ko na Bahamas files kung saan nakalagay po doon na isang COMELEC officials ang nakatanggap ng $1 million mula sa South Korea, allegedly from Miro. At ito, meron pong 14 foreign accounts, ang isang COMELEC official. Ayon kay Chairman Garcia, malinaw na imbento ang mga nasabing account o dokumento. Sa ngayon, sinulatan na rin ni Garcia ang ibang bangko na pinadalhan din umano ng pera. Ang ipinagtataka pa niya ng kanilang itrace, ang nagpadala at ang pinadalhan ay iisa ang number na pagmamay-ari umano ni Erice. Ibig sabihin, available na po sa Pilipinas ng June 30, yung mismong white paper na yan. Pero allegedly, galing sa Bahamas, pinadala ng July 1. So ibig sabihin, available na sa Pilipinas and yet may nagpadala noong July 1. Sa Ang walang yan ang gumawa nito. May mali siya talaga to eh. Alam niyo kung bakit? Ang sinabi. Nabili kong kung Erwin, ni Commissioner Garcia, Commissioner George Garcia. Ang sabi, nasa Pilipinas siya, yung dokumento mismo nasa Pilipinas ng June 30. Pero allegedly, na-receive daw ni Erice from Bahamas ng July 1. Paano nangyari yun? Paano siya nakapagpadala from Bahamas papunta ng Pilipinas kung nasa Pilipinas pa pala yung dokumento? Grabe naman to. Mukhang demolition job talaga to Tracking number ng dokumentong hawak ni Erice, lumalabas na galing ito ng Pilipinas at ipinadala sa bansang Bahamas na siya namang ibinalik ulit dito sa bansa. Napakawalang ya. Sorry, natatawa ako dun sa nangyari Pero, napakawalang ya ng gumawa na ito. Nasa Pilipinas yung dokumento, base doon sa tracking number, nasa Pilipinas yung dokumento, ipinadala yung dokumento from the Philippines to Bahamas. Based doon sa tracking number. Tapos, from the Bahamas, pinadala uli sa Pilipinas. Para magmukhang galing Bahamas. Ay, walang iya talaga. Walang iya talaga. Tinatrabaho si Commissioner George. Tanim ebidensya. Sabi ni Miss Montreal. Wow, gagawa lang ng tanim ebidensya. Nagpalpak pa. Grabe, ang walang ya, no? Ang walang ya, doon ang So, isang dokumento lang, pinagbalik-balik from Bahamas. Langya. Mukhang demolition job nga, mga kotsero. Mukhang mukhang mali yata yung mukhang mali yung intelligence nila Kong Marcoleta dito. Mukhang nagka-problema sila sa intelligence. Anyway, kanino galing? Well, identified nila yan. Di ba nakasulat naman yun dun na sa sender, di ba? Identified yan. Tsaka FedEx yan Identified yan. Mukhang mukhang masyadong na-excite, no? Mukhang si Kong Marcoleta jumped the gun. Oo. Ang delikado. Baka tinrabaho ni Glenn Chong. Hindi natin alam. Wag muna tayo mag-akusa. Kalma lang muna tayo, kalma lang. At abangan natin ang susunod na kabanata. Grabe, no? Tanim ebidensya.
Kaugnay nito, naniniwala si Garcia na dapat na rin gumawa siya ng aksyong legal kaugnay ng lantarang paninira sa kanyang reputasyon at kredibilidad. Maghahain anya siya ng kaso laban kay Erice na falsification of documents damay si Erice. na matanggap ang resulta ng investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at ng National Bureau of Investigation o NBI sa issue. Napansin din ni Garcia na lahat ng dokumento na ibinigay sa kanya ni Erice ay halatang iisa ang font na ginamit na malinaw anyang iisa lang ang gumawa. Ang nakalagay sa batas, yung may hawak ng isang falsifikado na dokumento ay presumed sa batas na siyang author ng falsifikadong dokumento. Ayun. Ayon naman kay Erice, magsampala Ayun, tapos unboxing. Kung sino daw may hawak ng falsified document is presumed to be the author of the falsified document. Kaya si Erice yung titirahin. ng kaso si Garcia at bukas ay maghahain din siya ng petisyon sa Korte Suprema para i-cite in contempt si Garcia dahil sa pahayag nito kapag mabaliwala ang kontrata ng Miro at Comelec ay babalik sa mano-mano ang halalan. Ayon naman kay Garcia, hindi sila kailanman nagsalita sa merito ng kaso ngayon dahil nasa Korte Suprema na. Sa halip si Erice anya ang panay na pa-presscon. Ang medyo kabahan siya, yung kaso ipapile ng Comelec. O ipapile ko kapag ka napatunayan kong fake lahat ng mga accounts na ito. Dante Amento, UNTV. Kabahan ka na nga. Kabahan ka na nga, former Congressman Erice. Kasi meron ng isa na napatunayang peke. Meron pa siyang titig ng 13. Pag napatunayan yung mga 13 na yun, peke din. Good luck. Good luck. Nagsalita pa ba si Nagsasalita pa ba si Kong Marcoleta tungkol dito? Wala na akong nabalitaan eh. Yung huli was yung July 9 press con niya. Yung huli. Pero ngayon parang wala yata, Parang wala yatang update. At least on his end. Baka nagve-verify pa sila ng info. Pero mukhang mukhang makukuryente si Kong Marcoleta dito. Mukhang makukuryente siya dito, guys, kasi alam nyo, ating ibig kong sabihin na kapag inosente ka, ikaw pa matapang. Di ba? Kahit maghamunan kayo ng kaso, mga kotsero, kahit maghamunan kayo ng kaso, hindi ka atras. Alam mo, inosente ka eh. Tignan yung si Kibuloy, hindi makalabas-labas. Bakit? Guilty kasi siya. Guilty kasi siya. Ano ilalabas niya? Pag alam mo inosente ka, kahit anong akusasyon sa'yo, wala. Keber. Wala kang pake. Bakit? Kasi alam mong inosente ka. Pero pag guilty ka, kahit ipangalanda ka mo inosente ka at ayaw mong harapin, lalo na to, haharap sa korte. Ayaw mong harapin sa korte yung mga naghabla sa'yo, wala. Guilty ka. Kaya nga pugante na ngayon si Kibuloy. But anyway, so ayun nga. So apparently, mukhang makukuryente dito si Kong Marcoleta, guys. Kasi siya yung unang nagpasabog nito eh. Siya yung unang nagpasabog nito, di ba? Si Bantag din. Yan, sa pa yan, nagtatago din. Baka guilty. Di ba? Si Tebes, nagtatago din. Baka guilty. Inunahan ni Commissioner Garcia nung pinasabog ni Kong Marcoleta yung issue. Sabi, sige, diretso ako ng korte. Diretso NBI. Diretso ako NBI. Diretso ako NBI. Ayun, pinaimbestigahan sa NBI. Yung mga nakuha niyang dokumento, finorward niya sa NBI. Imbestigahan niyo yan. Tapos ito, yung kay Erice, yung Bahamas files niya. Naka-receive siya. Nung ni-receive niya, tinesting niya yung isa, pina-check niya, pina-verify niya yung isang bank account, yung land bank. Bakit land bank? Kasi yun ang pinakamabilis. Kasi sigurado may account na siya doon sa land bank. Government official siya eh. So malamang sa malamang doon nabagsak yung payroll niya. Yung sahod niya. Peke daw. Peke daw yung account number, guys. Peke yung account number. Tapos ngayon, good luck.
pinagtataka ko mga kotsero, bakit nila gusto ngayon siraan ng COMELEC as early as now? Yun ang iniisip ko ngayon. Bakit kailangan siraan si COMELEC? Dahil ba mag-e-election na next year? At may mga balak gawin next year? Ganun ba? Ganun ba yung ganap? Anong meron? Ba't iniintriga si COMELEC Commissioner George Garcia? Gusto ba nilang i-discredit ang COMELEC as early as now? Para kapag natalo sila sa 2025, pwede nilang sabihin dinaya. Dinaya yung yung eleksyon. Oo. Nagkukondisyon na sila ng isip ng taong bayan para sabihin na, uy, nabayaran si George Garcia. Nabayaran siya. Natalo ko nabayaran sila. Also, baka pwede ring idamay nila si PBBM kasi si PBBM yung nag-appoint kay COMELEC Commissioner George Garcia. Ganun lang yun. Umpisahan mo na ng mali siya. Tanim intriga ka na as early as now. Tanim intriga ka na. Habang maaga pa. Diba? Strategy ni Digong yun tanim intriga. Tapos sa huli, mapapatunayan, palpak pala siya, mali pala siya. Oh. Example, hindi naman sa kinakampihan natin si Laila de Lima, pero mga kotsero, wala tayong magagawa doon. It is what it is. 3 kaso yun, dinismiss ng ng RTC. So apparently, chismis lang yung hinabla sa kanya. Chismis. Wala Wala Kasi mga kotsero, kung totoong may ebidensya si Digonggong laban kay Laila de Lima, di sana na-convict. Kaso hindi Na kahit bumaliktad lahat ng mga lahat ng mga witnesses niya, kahit nag-retract silang lahat ng kanilang mga statement, mako-convict kasi may mas matibay kang ebidensya. Wala Wala, ano nangyari? Motion to quash yun, di ba? Ang ipinanalo ni Laila de Lima is motion to quash. Ibig sabihin, yung ebidensya ay hindi sapat para i-convict siya. Hindi pa nag-uumpisa yung hearing. Baka ganun ang ginagawa nila ngayon kay Commissioner George Garcia. Tataniman na nila ng intriga as early as now. Para sabihin, pagdating ng 2025 at 2028, 7 years kasi ang term ng isang COMELEC commissioner 7 years ang term niyan. Para pagdating ng 2025 at 2027, kapag natalo sila, pwede nilang isisi kay COMELEC Commissioner George Garcia. Nabayaran ng 1 billion yan ganyan. Nabayaran 1 billion, ganyan. Ang hindi nila na-anticipate, mga kotsero, yung response ni George Garcia. Kasi mga kotsero, hindi inatrasan ni George Garcia yung kaso. Yung akusasyon pala. Hindi niya inatrasan. Ano nangyari? Nung pinasabog ni Kong Marcoleta, anong ginawa ni George Garcia? Ito sa NBI Verbal pa niya sinabi, sa lahat ng interview sinabi niya, I waive my right to bank secrecy. Sinabi pa niya yun sa interview. Di ba naalala niyo yun? Tinapik natin yan last week Wini-waive daw niya yung kanyang karapatan sa bank secrecy. Imbestigahan nyo lahat yung bank account na yan. Pag may nakita kayong pera dyan na nakapangalan sa akin, kunin nyo na ang gusto nyo. Hindi nila na tao dito? Hindi nila na-anticipate na magiging ganun yung reaction ni George Garcia siguro. Ito yung sa sa tao dito. Itong isa, yung pangalawa, yung kay Erice. Pinadalhan siya, binigay sa kanya yung photocopy ng mga documents. Yun, na nangyari. Tinesting yung isa, peke. Ang tanong mga kotsero, sino nag-ooperate? Yun yung gusto ko malaman dyan. Bakit ino-operate ang COMELEC? Nakaka-curious ako Mga liberal ba ang umo-operate sa kanya?
O kampo ni Digong ang umu-operate sa kanya? We don't know. Pero ang sure mga kotsero, what we can be sure of is may umu-operate. May umu-operate ngayon sa Comelec. Sure yan. Sure na yan ngayon. Oo. Kaya mukhang magkakainitan na naman ng 2025 at 2028 elections. China? Pwede. Kung China yan, kung China ang umu-operate dyan, o di alam na natin kung sinong grupo yan. Isa lang naman yun eh. Best friend ng China sa Pilipinas eh, di ba? I love China. I only need China. Natawa ako dun eh. Napanood nyo na ba yung video ko kahapon tungkol dun kay the statement ni pangalan niya? Ni Attorney Harry Roque na BFF daw ni Digong si Donald Trump. Hindi, ang BFF niya si si Xi Jinping. I love China nga daw, di ba? I love Xi Jinping. Anyway. Tatakbong mayor yung Erice, entry link sa Caloocan, hindi makakapandaya. Ay, nako. Tanim intriga yan. For now, at least for now, unless makapag-provide sila ng ibang dokumento na hindi malilabel as fake, tulad nung nangyari sa Land Bank, we can assume na itong ina-allege kay Commissioner Garcia are just that, allegations. Wala pang basihan yan sa katotohanan. Oo. Kaya chill muna tayo, guys. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating Friday edition ng ating live stream. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Adi YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Pa-like updated sa mga ganap sa ating channel. I'll see all of you tomorrow sa ating next live stream. God bless you. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?